Sir Jeric, magandang umaga sa iyo. Pati na sa mga nakikinig sa bagong channel na ito. Sir Jeric, may ibabahagi din ako na isang kwento. Kwento at karanasan ito ni Tio Mario at dalawa pa niyang pinsan. Natawagin na lang natin Andrew at Omeng. Ang karanasan ni Tio Mario ay nangyari matagal ng panahon. Kabinataan pa nila noon. Ambet na lang ang ipangalan nyo sa akin. Ang kwentong ito ay tungkol sa nakita at humabol sa kanila sa gitna ng bukid. Nung panahon nila Tio Mario, usong-uso yung bailihan o yung mga pasayaw sa baryo o barangay. At pag may nabalitaan sila Tio Mario na may pasayaw sa isang lugar o karatig ibayo, talagang pupunta sila at dadalo. Ang lagi nga daw magkakasama noon ay ang tatlo. Isang araw nga, may nabalitaan si Tio Mario na may pabayle o pasayaw sa kabilang ibayo. Nang dumating ang araw ng pasayaw sa kabilang ibayo, kanya-kanya ng handa ng isusuot ang tatlo. Noon ang usong-uso pa daw ng pantalon ay umalapad ang laylayan ng pantalon. Pagmalupitan na daw yun. Tapos polo shirt na pit. Nang humapon, medyo nagpainit pa raw sila. Uminom ng konti para pampalakas ng loob para sa mga kadalagahan. Kailangan may sayaw ng mga dalaga mamaya. Nang matapos mag-inom, umalis na daw sila Tio Mario kasi maglalakad pa sila. Sa kwento pa ni Tio Mario, sa bukid sila dumaan. Mas malapit na daan daw yun, papunta sa kabilang ibayo. Sinilid muna nila sa bayong ang gagamitin nila sa sayawan. Nang marating nila ang lugar, nagpalit na sila ng suot. Nagumpisa na ang sayawan. Pero sabi ni Tio, nung lumalim na ang gabi, nagkaroon ng kaguluhan dahil sa ibang lasing na kalalakihan. Dahil nagkagulo na nga, marami ang nagsiuwi na lang, pati na daw sila Tio Mario. Umuwi na lang sila. Madaling araw na, naglalakad sila sa bukid. Sa paglalakad nila sa daan, ang sabi ni Tio Mario, may kawayanan silang madadaanan na nadaanan din naman nila noong hapon na papunta pa lang sila sa sayawan. At wala naman silang napansin na kakaiba. Pero nung madaling araw na yon na naglalakad sila malapit sa kawayanan, parang may sumusunod sa kanila. Huminto daw sila at inilawan ang paligid. Wala silang nakita. Pero yung lumalakad sa may kawayanan ay rinig na rinig yung mga bawat hapak sa mga tuyong dahon ng kawayan. Doon nila naririnig na nagmumula ang naglalakad. Kinabahan na daw sila kaya dumiretso na sila sa paglalakad. Pero ramdam daw nila na talagang may sumusunod sa kanila. Kaya mas binilisan daw nila ang paglalakad. Noon, ang nasa hulihan daw ay si Omeng. At dahil nga sa naririnig nila na may sumusunod sa kanila, itong si Omeng, inilawan yung bandang likuran nila sa gilid ng kawayanan.
Pag ilaw daw ni Oming, may nailawan siyang matangkad na parang tao na maitim, na malago ang buhok, mabalasik ang mukha, pati na ang mga mata. Sa gulat daw ni Oming, napasigaw ito sa dalawa. "Mga pinsan, tignan niyo yun!" At itinuro nito yung matangkad na tao. Itong sila Tio Mario at Andrew ay natakot din sa nakita. Ay, pambihira, ano yan? Mabilis daw silang Takbo na. nagtakbuhan dahil lumabas sa kawayanan yung matangkad na maitim na tao palapit sa kanila. Nagsisisigaw daw silang tatlo sa takot habang tumatakbo ng mabilis. Kita nila na hinahabol sila noong itim na tao. Mahaba din daw ang tinakbo nila sa takot na abutan sila nito. Huminto lang daw sila Tio Mario nang sigurado na silang hindi na sila hinahabol noong maitim na lalaki o itim na tao. Hindi daw nila malaman kung anong uri yung humabol sa kanila, aswang o maligno. Maswerte daw sila at wala sa kanilang tatlo ang inabutan. Di daw nila alam kung anong mangyayari sa kanila kung inabutan sila nito. Si Oming daw ang malinaw na nakakita sa humabol sa kanila kasi nailawan niya nga ito. Sabi daw ni Oming, matangkad nga daw yun. Ang kakaiba lang, bukod sa malago nitong buhok, mahahaba ang mga braso nito at hindi normal gaya ng sa tao. Pati na ang mga binti at paa, mahahaba din. Tapos maitim na maitim ito. At hindi niya mailarawan ang mukha. Basta mabalasik daw yun. Kaya nga daw hindi nila malaman kung tikbalang, kapre, o aswang yung nakita nila at humabol sa kanilang tatlo ng madaling araw na yun. Sabi ni Tio Mario, yun ang pinaka nakakatakot na nangyari sa buhay niya. Hindi niya malilimutan. Sa Jeric ito ang naiwang kwento at karanasan ni Tio Mario. Dahil sumakabilang buhay na rin si Tio sa edad na 78. Sa Jeric, pasensya na kung hindi gaanong maayos ang pagkakakwento ko. Pero sana, ma-pictured pa rin ito sa channel mo. Salamat. Ito si Ambet ng Laguna.